Alam niyo ba mga ateng, minsan nahihiya talaga akong mag-share. Lalo na ng mga experience ko, ng mga natutunan ko along the way. Kasi naiisip ko, parang wala pa naman akong napapatunayan or hindi pa ganun kalawak yung mga natutunan ko or naging experience ko para i-share ko na sa inyo. Pero the moment na nafe-feel ko na dumadami yung nagpa-follow na sa akin kahit papaano, may mga nagme-message na sa akin, meron na ring mga nagtatanong, napapaisip talaga ako na kailangan may something akong i-share, na kailangan meron kayong something na matutunan sa akin. Hindi lang of course sa pagkakaroon ng side hustle o yung pagbe-business, kahit sa aspeto ng buhay mga atin. Kasi alam ko, iba-iba tayo na experience, iba-iba tayo na magiging opinion. Pero iba pa rin kasi, di ba, kapag nakakarinig tayo ng testimony na galing sa ibang tao na posibleng ma-attach sa buhay natin or kasalukuyan natin na i-experience. At siguro ito rin yung magiging way para makilala ko kayo or malaman ko kung anong mga followers o kung sino yung mga followers na meron ako. Though, syempre hindi ko tinitignan sa liit or laki. Wala akong pakialam sa number. Sa totoo lang mga ating, basta yung tiwala nyo sa akin, yung the moment na nagsusupport kayo sa akin, sobrang na-appreciate ko na yun. Sobrang malaking tulong na yun sa akin para magpatuloy sa kung ano yung ginagawa ko ngayon. Kasi sa totoo lang mga ating, kung mag-isa ka lang, nakaka-frustrate talaga. Dumadating talaga sa punto na mapapaisip ka kung ipagpapatuloy ko ba itong ginagawa ko o ititigil ko na. Pero sa tuwing dumadating ako sa puntong yun mga ating, bigla-biglang may mag-message sa akin, bigla-biglang may mag-order sa akin, may magtatanong, ganyan. Kaya talagang nababaliktad, naiiba yung isip ko na, sige, pagpatuloy ko na, ito na, dire-diretsuhin ko na to, bahala na si Lord kung ano man yung mangyari. Pero alam mo yun, ayoko masyadong isipin yung future, pero kung ano muna sa ngayon yung binibigay sa akin ni Lord, dun muna ako mag-focus. Kung kayo, yung nandiyan na nakasuporta na sa akin, syempre focus muna ako sa inyo. Kaya let me know mga ating kung paano ako makakatulong sa inyo or ano ba yung mga bagay na gusto nyo i-share o marinig galing sa akin. Siguro way na rin to para makilala nyo pa ako kung sino ba si Ate Jesh. Para 'di ba hindi lang kayo basta naka-follow, kundi magkaroon tayo ng connection. And sa susunod nating mga videos o mga vlogs mga ating, and I'll make sure na makapag-share ako ng mga something na sinimulan ko itong aking small business na to, itong aking pag-resell ng mga beauty products. And mga ateng, pa-comment naman below kung saang lugar kayo, kung anong place nyo, at kung ano yung age, if hindi masyadong if you don't mind mga ateng, para aware lang ako kung hanggang saan umabot itong video ko at kung anong mga edad yung usually na nanonood sa akin. By the way mga ateng, itong binabalot ko is order to sa atin, dito sa ating orange basket. So nag-request kasi si ma'am na kailangan sealed to talaga yung kanyang toner, kaya ayan, chinek ko siya, tapos nilagyan ko pa to ng scotch tape mga ateng para to make sure talaga na hindi siya matatanggal sa pagka-sealed niya. Kasi yun yung usually na nagiging problem, lalo na pagdating sa delivery. Kasi syempre hindi ko na siya controlled, uncontrollable ko na yung part na yun kapag once na yung items nyo is nasa delivery, na siya, nasa delivery na, ganun. So yun, ang tanging assure ko lang na bago ko pakawalan itong items na to, bago ko i-deliver sa inyo, is na i-check ko na naka-sealed na siya. Ayan, ganyan. Pero yun nga, and thank you pa rin syempre sa mga nag-remind sa atin ng mga buyers na syempre kahit naman ako, 'di ba, ayoko rin makatanggap na may leakage na items. But then again, sorry po kung meron po sa inyo nakaka-receive ng ganun, but still as a seller po, mahirap siyang kontrolin, lalo na yung delivery hindi naman namin na hawak, ganun. So ayun.
Pero ako as a seller talaga, mini-make sure ko talaga na hanggat kaya, ma-receive ng buyer ko ng maayos yung ating mga items. And mga ateng, ayan, kung makikita nyo, mahilig talaga ako maglagay ng mga cards, ng mga Bible verses, kasi, 'di ba, wala naman talagang pwedeng makasagot sa ating mga yung mga everyday na pinagdadaanan natin, kundi yung mga Bible verses. Though, I'm not perfect mga ateng ha, hindi ko sinasabi na talagang banal ako, I'm still a human, talaga nagkakamali pa rin ako, kaya kailangan natin ng guide. So, ayan. Even yung mga ateng, itong mga freebie ko, ako gumagawa nito. And, ayan, kapag kung gusto nyong mga pang souvenir, ayan, gumagawa rin si ating Josh nyo. And, meron din tayong page na Enrich Crafts. Pwede nyo rin yun siyang i-search. Katulad nga na sinasabi ko sa inyo mga ateng, madaming racket yung ate Josh nyo. Doon nasa bahay ako, medyo malikot yung utak ko, maraming idea na lumalabas. Kaya, ayan, kung ano-ano lang yung mga ginagawa ko na pwedeng pagkakitaan kahit nasa bahay lang ako. So, yun lang mga ateng. Babu!